15 taon akong nagtrabaho sa kumpanya ng tapat at malinis. Pero mismong asawa ko pa ang nag-report sa akin na tumanggap daw ako ng 2 milyong suhol 3 buwan akong inimbestigahan ng komite. Wala silang nahanap na butas kahit isang kasing. Nang mapatunayang inosente ako, kinamayan ako ng boss namin at humingi ng tawad. Wala akong sinabi, tumalikod na lang ako at umuwi. Habang tinitingnan ko ang mapupulang pisngi ng anak kong babae, bigla kong naalala ang panlalamig ng asawa ko nitong mga nakaraang taon. At yung pinsan niyang laging tumatambay sa bahay namin kinabukasan, dinala ko ang anak ko sa ospital. Nang lumabas ang resulta ng DNA test ako, nanginginig ang mga kamay ko. Hinawakan ni Director Wang ng komite ang kamay ko, tuyo at mainit ang mga kamay niya. Chief Zhao, pasensya na sa sinapit mo, tiningnan ko lang siya at wala akong sinabi. May nakapatong na dokumento sa mesa, pulang header, itim na letra. Resulta ng investigasyon patungkol sa maling paratang na tumanggap ng 2 milyong suhol si Zhao Yi. 3 buwan 72 araw. Araw-araw, nakakulong lang ako sa kwartong wala pang 10 metro kwadrado ang laki. May naghahatid ng pagkain ko, 3 beses sa isang araw. 2 beses sa isang araw, may kumakausap sa akin. Tinatanong nila kung saan galing ang bawat perang pumapasok sa account ko. At kung saan napupunta ang bawat gastos ko. Paulit-ulit ko itong ipinaliwanag. Sinabi kong wala akong kinuhang pera pero hindi sila naniwala. Pero parang naniniwala rin ngayon, tapos na ang lahat. Personal pa akong hinatid ni Director Wang palabas ng opisina. Yung sa trabaho mo, kinausap ko na ang direktor ninyong si Zhang. Sabi niya, magpapatawag daw siya ng maliit na meeting para sa'yo. Para linisin ang pangalan mo. Tumango lang ako. Umuwi ka muna at magpahinga ng mabuti, hindi rin naging madali ito para sa asawa mo. Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan siya, may bahid ng pagkailang sa mukha niya. Oo nga, ang asawa kong si Joe Rui. Napakadakila niya para ilaglag ang sariling asawa. I-report niya ako gamit ang totoong pangalan niya. Sabi niya, sa loob daw ng sikretong lagayan sa nightstand ko. May nakatagong deposit slip na 2 milyong piso. Pumunta roon ang mga taga-imbestiga. Binaklas nila ang lagayan. Pero walang laman sa loob. Walang kahit ano. Sabi ni Joe Rui, nakita raw niya mismo ng 2 mata niya. Tinanong ako ng mga taga-imbestiga. Tiningnan ko lang sila at 3 salita lang ang sinabi ko, wala sa akin. Ngayon, malinis na ang pangalan ko. Tinapak lang ni Team Leader Wang ang balikat ko bago siya umalis. Nakatayo ako sa ilalim ng araw, medyo nakakasilaw. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Si Director Zhang ang tumatawag. Zhao Yi, nasaan ka? Ipapaghanda kita ng hapunan mamayang gabi. Huwag na po, Director Zhang, gusto ko na pong umuwi. Natahimik sandali sa kabilang linya. Sige, mabuti pa nga. Siguradong hinihintay ka na rin ng asawa mo, kaya huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga trabaho mo rito. Binaba ko ang tawag at nagpas siyang umuwi. 15 taon akong walang naging kasalanan sa trabaho, pero dahil sa nangyaring ito, naging pulutan ako ng usapan ng lahat. At ang bahay na 12 taon kong tinirhan. Dahil din sa nangyaring ito, pakiramdam ko hindi na ako makakabalik pa. Sumakay ako ng taxi at sinabi ang address. Humandar ang sasakyan, at pinagmasdan ko ang mga puno sa labas na mabilis na nilalampasan namin. Blanko lang ang isip ko hanggang sa huminto ang taxi sa ibaba ng building. Nagbayad ako at bumaba, tapos naglakad ako papasok sa pasilyo. Kinuha ko ang susi, ipinasok sa busol, at bumukas ang pinto. Mama, taasan mo pa. Nagpalit ako ng sapatos at pumasok. Nakita ko si Joe Rui na may hawak na larwang eroplano. At nilalaro ang anak naming si Zhao Anan. Nakaupo si Anan sa sofa. Masayang pumipadyak at humahalaklak. Nang makita niya ako, natigilan siya. Papa, sobrang hina ng boses niya. May halong takot ang tingin niya. Sa loob ng 3 buwan, naging mailap na siya sa akin. Binaba ni Joe Rui ang laruan at tumayo. Nandito ka na pala. Tiningnan ko siya. Medyo pamayat siya. Parang siya pa ang apang api. Tumango lang ako, naglakad papunta sa sofa, at umupo. Sumilip ang maliit na ulo ni Anan mula sa likod niya, palihim na nakatingin sa akin. Ang below at pinkish ng mukha niyang napaka-cute. Dati, gustong-gusto kong pinipisil ang mga pisngi niya. Pero ngayon, habang nakatingin sa mukhang iyon, parang naging yelo ang puso ko. Uminom ka muna.
Inabot niya sa akin ang baso ng tubig pero hindi ko kinuha. Kailan mo pa na lamang babalik ako? Tumawag sa akin si Team Leader Wang kaninang umaga. Sobrang tahimik sa sala. Nakabukas ang TV pero walang tunog. May nakapatong na prutas sa lamesa. Sariwa pa ang mga ubas doon. Bigla kong may naalala. Miyerkules ng araw na damputin nila ako. Nang hapong iyon, sinabi ng pinsan ko sa trabaho na si Sanpang na dito siya kakain ng hapunan. Senior ko siya noong kolehiyo. Pagkatapos ay naging magkatrabaho kami sa iisang ahensya. Magkaibigan din ang mga magulang namin. Malapit kami sa isa't isa, kaya kuya rin ang tawag sa kanya ni Joe Rui. Binata pa siya, kaya paborito niyang makikain sa bahay namin. Nung kinulong ako nagpunta ba siya rito? Pumunta ba rito si Sanpang kamakailan? Saglit na nanigas ang katawan ni Joe Rui. Napakaliit na reaksyon, pero napansin ko. Hindi Sa nangyari sa'yo, mahihiya na yung pumunta rito. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi ako umimik. Kinuha ko ang remote sa lamesa at pinatay ang TV. Tumayo ako. Pagod ako, matutulog muna ako. Naglakad ako papunta sa kwarto. Luto na ang pagkain. Hindi ka ba muna kakain? Hindi ako gutom. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Maayos na maayos ang kama. Ganito na ito bago ako umalis. Sa ibabaw ng nightstand, yung mga libro ko dati, napalitan ng ilang fashion magazine. Binuksan ko ang drawer ng nightstand. Nandoon ang relo at pataka ko. Pero yung sikretong compartment, sira na at sapilitang binuksan. May naiwang pangit na siwang. Dinukot ko ang loob, wala na, simot. Nakatayo sa may pinto si Joe Rui, hindi alam ang gagawin. Joey, pakinggan mo muna ako, natukso lang talaga ako ng araw na yon. Humarap ako at tiningnan siya. Umiiyak siya, sunod-sunod na tumutulo ang mga luha niya. Sobrang dami kong iniisip noon, natakot ako. May tumawag sa akin, sabi tumanggap ka raw ng pera. Mabibisto rin daw yun kalaunan, kaya sinabihan nila akong isuplang nakita. Para man lang daw mabawasan ang kaso. Ang mga kasinungalingang inimbento niya at ang mga nalaman ko habang iniimbestigahan ako. Ni isa sa sandaang posibilidad na naisip ko, hindi tugma sa sinasabi niya ngayon. Nakakatawa ang mga palusot niya. Pinanood ko siyang umiyak, pero wala na akong maramdamang kahit ano. 15 taon kaming mag-asawa, akala ko kilalang kilala ko na siya. Ngayon ko lang napagtantong hindi ko pala talaga siya kilala. Tiningnan ko siya. Tapos tiningnan ko ang anak naming si Anan na pasilip-silip mula sa sala. 5 taong gulang na si Anan. Kamukhang kamukha siya ni Joe Rui. Lalo na ang mga mata niya. Dati, sabi ng lahat, si Anan ay perpektong pinaghalong mukha naming dalawa. Sa nanay raw namana ang mga mata. Sabi nila, sa tatay daw nagmamana ang ilong. Tiningnan ko ang maliit na ilong ni Anan. Matangos ito, may hawig ba kahit konti sa ilong ko? Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip ko. Pagpasok ng ideyang yun, hindi ko na ito maiwaksi. Parang asido nitong tinunaw ang natitirang. Kay-titing na init sa puso ko, hanggang sa masunog ito ng tuluyan. Lumapit ako sa harapan ni Joe Rui. Umiiyak pa rin siya. Tahan na napakakalmado ng boses ko. Tulala siyang nakatingin sa akin. Bukas, dadalhin natin si Anan sa ospital. Sa ospital, bakit may sakit ba si Anan? Kinakabahan niyang tanong. Wala, tinitigan ko siya sa mga mata. Magpapa-check up lang. Kinaumagahan 6:00 pa lang ay gising na ako. Tulog pa rin si Joe Rui sa tabi ko. Nakakunot ang noo niya. Mukhang hindi mapayapa ang tulog niya. Pinagmasdan ko siya ng sandali. Bumangon ako at naghilamos. Ang lalaki sa salamin pamayat at halos hindi na makilala. Napakabago ng tingin ng mga mata. Nag-ahit ako ng balbas. Nagpalit ng damit. 7:00 kumatok ako sa kwarto ni Anan. Anan, bangon na. Walang sumasagot mula sa loob. Pumasok na lang ako ng tuluyan. Tulog si Anan sa loob ng kumot niyang Winnie the Pooh. Tanging tuktok lang ng ulo ang nakalitaw. Ginaisang ko siya. Kinusat-kusot niya ang kanyang mga mata. Nang makitang ako iyon, medyo natakot siya. Papa, bangon na. Ipapasyal ka ni Papa. Saan po tayo pupunta? Sa lugar kung saan may kumukuha ng dugo. Agad namutla ang mukha ni Anan. Ayoko po. Ayokong magpakuha ng dugo. Natatakot ako sa masakit. Nagsimula siyang magpagulong-gulong sa kama at magmaktol. Nagising si Joe Rui sa ingay. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Joey, anong ginagawa mo? Anong kabaliwan to?
Ang aga-aga. Niyakap niya si Anan ng mahigpit at pinandilatan ako. Hindi mo ba alam na takot sa karayom si Anan? Anong check-up ba yan at kailangan ngayon pa? Tiningnan ko kung paano niya protektahan ang bata. Para siyang inahing manok na galit na galit. Ngayon din, kailangan nating pumunta. Nagkatitigan kami ng matalim. Nasa gitna namin si Anan. Palay-pat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa hanggang sa humagulgol siya ng malakas. Ayoko po sa ospital. Ayokong magpakuha ng dugo. Niyakap siya ni Joe Rui, pinapatahan siya habang patalim na nakatingin sa akin. Ano ba kasing check-up ang gagawin mo? Ordinaryong physical exam lang. Ang tagal kong nawala, gusto ko lang alamin ang kalusugan ng anak natin. Bawal ba? Wala siyang may butas sa rason kong iyon. Kinagat ni Joe Rui ang labi niya, walang masabi. Lumapit ako at marahang hinayla si Anan mula sa yakap niya. Lalo pang lumakas ang hagulgol ni Anan. Ako ang magdadala sa kanya. O tayong tatlo ang sabay-sabay na pupunta, mamili ka. Tinitigan niya ako ng masama. Paglipas ng ilang segundo sumuko rin siya. Magpapalit lang ako ng damit sa biyahe papunta sa ospital. Napakabigat ng tensyon sa loob ng sasakyan. Ako ang nagmamaneho, habang nasa likod sina Joe Rui at Anan. Humihikbi pa rin si Anan ng mahina. Buong biyahe siyang pinapatahan ni Joe Rui. Kinukwentuhan at pananggap ko ang bibilhan ng pinakamalaking ice cream pagkatapos ng check-up. Pinagmasdan ko sila mula sa rearview mirror. Ang sarap sanang pagmasdan ng eksenang iyon. Isang mabuting ina at isang napaka-cute na anak. Kung hindi lang sana pumasok ang ideyang iyon kahapon, malamang ay lamambat na ang puso ko. Iisipin ko sanang hindi ko sila dapat tratuhin ng ganito. Kakauwi ko lang pero ngayon, manhid na ang puso ko. Pagdating sa ospital, nagparehistro agad ako. Papunta sa paternity testing center, nakita ni Joe Rui ang mga salitang, Forensic Identification Center. Namutla siya. Joey, ano to? Nanginginig ang boses niya. Hindi ko siya pinansin. Hinayla ko si Anan papasok. Ayoko pong pumasok, mga masasamang tao po sila dyan. Hinabol kami ni Joe Rui. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Joey, anong ibig sabihin nito? Pinagdududahan mo si Anan. Hindi ganoon kalakas ang boses niya. Pero napakatining. May mga napatingin sa amin sa pasilyo. Pabalya kong inalis ang kamay niya. Bakit? May tinatago ka ba? Malamig kong tanong. Lalo siyang namutla. Hayop ka. Paano mo naisip yan? Anak mo si Anan. Sarili mong anak. Dahil lang nireklamo kita. Ganito ka na gumanti. Ganito mo kami hihiyay ng anak mo. Pinanood ko lang siyang magdrama. Bawat reaksyon niya, bawat patak ng luha niya, lahat sobrang sakto. Kung noon to, matagal na siguro akong bumigay, pero ngayon, nandidiri lang ako sa kanya. Malalaman natin yan pagkatapos ng test. Hinayla ko si Anan, ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. May lumapit na nurse. Kayo po ba yung para sa paternity test? Opo, kailangan pong kuhanan ng dugo ang bata at ang matanda. Nang marinig ni Anan na kukuhaan siya ng dugo, lalo siyang nagwala. Sumugod si Joe Rui para agawin ang bata. Ginamitan ko ng lakas si Anan para pigilan siya. Ako muna. Naramdaman ko ang tusok ng karayom sa braso ko. Umagos ang dugo ko sa tubo. Hindi ako nakaramdam ng sakit. Tapos, si Anan na. Kinailangan siyang hawakan ng dalawang nurse. Humahagulgol siya. Papa, galit ako sayo. Mama, tulungan mo ko. Umiiyak at minumura ako ni Joe Rui sa tabi. Hayop ka, Joey. Pagsisisihan mo to. Tinitigan ko ang tubong may dugo ni Anan, parang namanhid ang buong pagkatao ko. Pagkatapos kumuha ng dugo at mag-ayos ng papeles, lalabas daw ang resulta pagkalipas ng ilang working days. Pwedeng balikan para kunin, pwede ring ipadala na lang. Ako na mismo ang kukuha, sabi ko. Paglabas namin ng center, karga ni Joe Rui si Anan na nakatulog na sakay iyak. Tiningnan niya ako na parang kaaway. Tapos na tayo, Joey. Saka na tayo mag-usap paglabas ng resulta. Nauna akong naglakad papuntang parking lot. Sumunod lang siya sa akin. Pag-uwi sa bahay, pinahiga niya muna si Anan tapos sumugod siya sa study room. Nakaupo ako sa tapat ng computer, naghahanap ng abogado. Kailangan mo tong ipaliwanag sa akin. Pabagsak niyang isinara ang pinto at sinigawan ako. Bakit mo ginawa yon? Sino na naman ang nagchismis sa'yo? Si Sunpong ba? Nakakagulat. Siya pa talaga ang unang nagbanggit sa pangalan ni Sunpong. Tumingala ako at tiningnan siya. Tingin mo, siya.
Kung hindi siya, sino? Bukod sa kanya, sino pa bang pumupunta rito sa bahay? Siguradong may sinabi siya sa'yo. Parang may nakapitan siyang palusot. Zhao Yi, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang sinungaling. Matagal na siyang mainit ang dugo sa akin, tiningnan ko siya. At bigla kong naisip kung gaano ito nakakatawa. 72 araw ako sa loob. Ni minsan hindi inisip ng asawa ko ang kalagayan ko. Ang pinsan ko, ni isang tawag para mangamusta, wala. Ngayon, pilit niyang ipinapasa ang sisi sa iba. Anong sinabi niya sa akin? Tanong ko, na sumasakay sa mga sinasabi niya. Natigilan siya. Sisiguradong siniraan niya ako, sinabi niya sigurong may relasyon ako sa ibang lalaki. Nag-aalin lang ang tanong niya. Hindi ako umimik, lalong namumutla ang mukha niya. Zhao Yi, huwag mo namang isipin yan sa akin, 15 taon na tayong mag-asawa. Hindi mo ba kilala kung anong klaseng tao ako? Akala ko rin kilala kita, sabi ko. Pinatay ko ang computer. Hanggat hindi pa lumalabas ang resulta, maghiwalay muna tayo ng kwarto. Tumayo ako at lumabas ng study room. Doon ka sa master bedroom, sa guest room ako. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig ang buong katawan. Paano kung patunayan ng resulta na anak mo talaga si Anen? Zhao Yi, paano mo aayusin to pag nagkamali ka? Tumigil ako sa paglalakad. Kung anak ko nga siya, luluhod ako sa harap mo para humingi ng tawad. Binuksan ko ang pinto ng guest room at pumasok sa loob, sabay sara ng pinto. Narinig ko ang humahagulgol niyang pag-iyak mula sa labas. Ang 7 araw na paghihintay sa resulta ay parang isang siglo. Nasa iisang bubong lang kami ni Zhou Rui, pero parang mga estranghero kami sa isa't isa. Hindi kami nag-iimikan. Ang pagkain namin ay niluluto ng kasambahay. Umaalis siya agad pagkaluto. Sinasadya naming hindi mag-abot ni Zhou Rui sa oras ng pagkain. Mukhang nakaramdam din si Ana ng kakaiba. Hindi na siya nagkukulit. Karamihan sa oras ay nagkukulong lang siya sa kwarto. Minsan, pag dumadaan ako sa pinto niya, naririnig ko siyang kinakausap ang manika niya. Hindi na ako pinapansin ni na papa at mama. Parang tinusok ng karayom ang puso ko. Pero nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Sa nakalipas na 7 araw, madalas akong nakakulong lang sa guest room. Hinalungkat ko ang lahat ng photo albums namin sa nakalipas na 12 taon. Isa-isa kong pinagmasdan ang paglaki ni Anan mula sa pagiging sanggol, hanggang sa maging isang magandang bata. Kinuha ko ang mga litrato ko noong bata pa ako para ikumpara. Kahit kay Titing, walang bakas ng mukha ko sa kanya. Kinuha ko naman ang mga litrato ni Zhou Rui. Ang mga kilay, mata, bibig, at hugis ng mukha ni Anan, halos eksaktong kopya niya. Sunod kong kinuha ang litrato ni Sun Peng. Siya ang senior ko noong kolehiyo. Marami kaming litrato na magkasama. Pinagtabi ko ang litrato ni Anan at ang litrato ni Sun Peng. Ang matangos na ilong na iyon. Ang porma ng mga labi na bahagyang tumataas kapag ngumingiti, magkamukhang magkamukha sila. Unti-unting naduraj ang puso ko. Sinimulan kong alalahanin ang bawat pagkakataong bumisita si Sun Peng sa bahay namin. Palagi siyang pumupunta tuwing Biyernes ng gabi, laging may bitbit na mga prutas o laruan. Nakesyo para raw kay Anan. Tuwing darating siya, sobrang saya ni Zhou Rui. Siya pa mismo ang magluluto ng napakaraming paboritong pagkain ni Sun Peng. Habang kaming tatlo ay nasa hapagkainan, wala silang patid sa pagkukwentuhan. Mula sa mga kalokohan noong kolehiyo hanggang sa mga chismis sa opisina nila. Kapag sumasabat ako minsan, sasagutin lang nila ako ng tipid. Tapos babalik na naman sila sa sarili nilang mundo. Dati, ang akala ko ay nag-overthink lang ako. Ang akala ko, dahil magpinsan sila, normal lang na malapit sila sa isa't isa. Masyado akong abala sa trabaho, sobra ang stress, kaya hindi rin talaga ako madaldal. Mabuti na lang nandyan si Sun Peng para samahan si Zhou Rui. Napakatanga ko talaga. Naaalala ko pa noong araw na ipinanganak si Anan, 5 taon na ang nakalipas. Paikat-ikot ako sa labas ng delivery room sa sobrang kaba. Nandoon din si Sun Peng. Ang sabi niya, napadaan lang daw siya sa ospital. Nabalitaan daw niyang nanganak na si Zhou Rui kaya dumaan siya para bumisita. Pagkalabas ng nurse, bitbit ang bata, ako ang unang sumugod. Nakasunod sa akin si Sun Peng. Tiningnan niya si Anan na nakabalot sa kumot. Yung kislap sa mga mata niya, mas maliwanag pa kaysa sa akin na siyang tunay na tatay. Pare, congrats ah. Napakaganda ng anak mo.
Habang sinasabi niya iyon, nakatitig lang siya kay An-An. Hindi man lang siya lumingon sa akin. Naaalala ko rin noong minsan na maaga akong umuwi galing sa trabaho. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko sina Sunpong at Joe Rui sa sofa. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Umiiyak si Joe Rui. Nakaakbay si Sunpong sa kanya at kino-comfort siya. Nang makita nila ako, bigla silang naglayo na parang nakuryente. Nakakaiyak daw kasi yung pinapanood niyang K-drama. Oo nga. Ang hilig talagang umiyak ng mga babae. Naniwala naman ako, itong tandang ito, naniwala ng paulit-ulit. Yung pamba-blackmail na 2 milyon tama, silang dalawa lang ang pwedeng makaisip ng ganitong kasamang plano. Akala yata nila kapag nakulong ako, hindi na ako makakalabas. Yung bahay ko, mga ipon ko, yung reputasyon ko, mapupunta na lang ng ganon-ganon sa kanila. Hindi na nga rin nila kailangang mag-divorce. Ang asawa ng isang kriminal, naiwan kasama ng anak, at nagtutulungan sila ng kanyang pinsan para mabuhay. Napakagandang kwento, di ba? Iniligpit ko ang lahat ng mga litrato. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng isang kaibigang private detective. Pare, may ipapaimbestigahan sana ako. Sino? Si Sunpong at yung asawa ko. Si Joe Rui. Anong hahanapin ko? Lahat ng check-in nila sa mga hotel mula pa noong nakaraang 5 taon hanggang ngayon. Pati na rin mga bank transactions nila. Lahat ng detalye. Sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Sige, balitaan kita pagkalipas ng 3 araw. Pagkababa ko ng tawag, pakiramdam ko nanlalamig ang buong katawan ko. Dumating ang 7th araw. Ang araw ng pagkuha ng resulta. Nag-leave ako sa trabaho. Pagsapit ng oras ng pag-alis, hinarang ako ni Joe Rui sa pinto. Nakabihis na rin siya. Sasama ako sayo. Huwag na. Kailangan kong sumama. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang resulta. Bakas ang tensyon sa boses niya, na para bang sigurado siyang pabor sa kanya ang lalabas na resulta. Siguro akala niya na kapag nagmatapang siya, mababago niya ang katotohanan. Hindi na ako nakipagtalo. Walang nagimikan sa buong biyahe. Pagdating sa testing center, ibinigay ko ang pangalan ko. Inabot sa akin ng staff ang isang brown envelope. Manipis lang yun, pero pakiramdam ko sobrang bigat. Sobrang bigat na muntik ko nang mabitawan. Susubukan pa sanang agawin ni Joe Rui. Pero umiwas ako. Mahigpit kong hinawakan ang envelope. Nanlalamig ang mga daliri ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko mapigilan. Nakita rin yon ni Joe Rui. Natatakot ka na, Zhao Yi. Hindi pa huli para bawiin to. Umuwi na tayo at humingi ka ng tawad sa aming mag-ina. Kakalimutan ko na lang na nangyari ito. Pero hindi ko siya pinansin. Gamit ang nanginginig kong mga kamay, pinunit ko ang envelope. Isang pirasong papel ang nasa loob. Hinugot ko ito, at dumiretso ang tingin ko sa pinakababa. Ang resulta, ang linyang iyon ng itim na letra ay parang nagbabagang kutsilyo na isinaksak sa mga mata ko. Base sa resulta ng DNA, hindi si Zhao Yi ang biolohikal na ama ni Zhao Anan. Hindi. Umugang ang utak ko. Nablangko ako. Tumahimik ang mundo. Wala na akong marinig sa mga sinasabi ni Joe Rui. At hindi ko na rin maramdaman ang sarili kong tibok ng puso. Para akong manikang ninakawan ng kaluluwa. Nakatayo lang ako habang nakatitig sa papel na iyon. Hindi ko na alam kung gaano katagal. Nang pumasok sa tainga ko ang boses ni Joe Rui. Parang tumitili siya. Imposible. Hinding-hindi maaari ito. Fake ang report na yan. Peke ang ginawa ninyong report. Sumugod siya sa counter. Hinampas ang mesa, at nagsisigaw sa mga staff doon. Dahan-dahan kong itinupi ang report, at binalik sa sobra. Pagkatapos ay nilagay ko ito sa panloob na bulsa ng jacket ko, malapit sa dibdib ko. Dati ay mainit doon, pero ngayon, naging kasing lamig ng bakal dahil sa papel na iyon. Humarap ako. Nagwawala pa rin si Joe Rui. Para siyang baliw. Nilapitan ko siya, at mahigpit na hinawakan sa braso. Zhao Yi, peke to. Maniwala ka sa akin. Siguradong may mali lang silang nagawa. Umuwi na tayo. Iyon lang ang sinabi ko. Sobrang kalmado ng boses ko. Kalmado na parang hindi sa akin. Kinaladkad ko siya palabas. Wala siyang laban sa lakas ko, kaya nagpatangay na lang siyang kaladkarin ko palabas ng ospital. Pagkapasok sa kotse, pinaandar ko ito at nagmaneho na. Nasa passenger seat siya, umiiyak pa rin at paulit-ulit na sinasabing imposible iyon.
Zhao Yi, maniwala ka sa akin, ikaw lang ang kaisa-isang lalaki sa buhay ko. 6,000 kada buwan. 1 month deposit, 3 months advance. Tapos nagbayad ka ng 36,000 noong una. Ito ang mga impormasyong galing sa kaibigan kong detective na ipinadala sa akin. Bawat transaksyon, malinaw na malinaw. Puro takot na lang ang makikita sa mga mata ni Joe Rui. Tumingin siya sa akin, na parang nakakita ng demonyo. Pinaimbestigahan mo ako. Nung sinumbong mo ako gamit ang totoong pangalan mo, dapat naisip mo na aabot tayo sa ganito. Nag-vibrate ang cellphone ko. Kinuha ko ito para tignan. Galing iyon sa kaibigan ko. Isang encrypted na zip file. Ang title ay lahat ng kailangan mo. Sinagot ko ang tawag. Na-send ko na. Sapat na yan para tapusin ang dalawang yun. Mga check-in sa hotel, bank transfers. Pati na rin ang ilang screenshots ng WeChat messages nila. May binayaran ako para i-recover lahat yun. Nandoon din kung paano kanila trinabaho para sirain. Basahin mo na lang. Salamat sa tulong. Ibinaba ko ang tawag, at itinapat ang screen ng phone ko kay Joe Rui. Ipinakita ko ang pangalan ng file. Hindi niya masyadong mabasa kung anong nasa loob. Pero naintindihan niya ang ibig sabihin ng title. Zhao Yi, mali ako, nagkamali talaga ako.